Ayan, so welcome back po, no, dito. Ayos lang natin yung ating camera. Ayan, dito sa Tay Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po ano yung topic natin, no. Tatlo po. Number 1, yan po pagkakakontem kay Atty. Harry Roque. Pangalawa, yan po mga hearings, no. Ano pong sa tingin ko, no, ang layunin niyan at ano po pang benepisyo niyan sa mga tao. At ang aking komento. Number 3, yan pong libro ni BP Inday Sara. Okay, mabilisan lang po. Okay, dito tayo sa contempt ng Kongreso dito kay Atty. Harry Roque na siya po 24 hours, no, na madedetain dyan sa premises ng Congress. Well, ang reason po niyan is yung hindi niya po pag-attend, no, dahil sa kanyang honest mistake. Pero ito daw po pagsisinungaling, ano po, at yan ang dahilan ng kanyang contempt. So hindi po dahil hindi siya nakasagot, no, sa mga tanong ng congressman. Dahil po hindi niya napatunayan, no, o hindi niya na-idepensa ng maayos sa kanyang sarili. So hindi po yan ang reason ng kanyang contempt. So yun po, nasabi na natin kanina yung reason, no. So I can't say anything bad about it, no. Contempt is contempt. Rules is rules. Ganun po kasimple, no. Pero nakakatawa dito yung remarks ni Congressman Fernandez, ano, parang bata. Natural. Bakit daw ganun na siya sa loob ng Congress, parang mahamon tumaro, parang ganun. Sa labas naman daw, binabanatan sila. Of course, sa labas, may freedom of expression. Di po ba? Privilege natin yan eh. Sa Congress, may rules na sinusunod. So definitely, ganun talaga dapat. Parang sa korte. Di ka pwedeng umakto-akto, di ka pwede mag-ingay doon, no? May mga rules eh. Yan ba naman po tinatanong congressman, ano ba? Nakakahiya naman. Kung ako na congressman mo, nako, nakakahiya, no? Ganito congressman ko. Kaya po nakakatawa kayo dyan sa Congress. Kala nyo sikat kayo sa pinagagawa nyo sa mga ano po ng kalyado ng Rodrigo Duterte, no, dating presidente. Hindi po kayo nakakatawa sa totoo lang. No? Anyways, dito po tayo kay pangalawang topic, yung mga hearings po, no. Tulad niyan, yan daw pong pangungutang ng dating administrasyon, i-hearing din nila. So, ito pang isa, yung war on drugs, no? Kasalukuyang ini-hearing. At yan na nga pong pogo, no? Kung saan na contempt ang Harry Roque, no? So, ano pong halaga niyan sa tao at ano pong aking masasabi? Okay, mabilisan. Ano po bang halaga na pag-uusap niyang na yan? Sa lahat ng yan? Wala. Para sa akin, no? Anong benepisyo ng tao dyan? Wala. It's still, hirap pa rin po ang mga tao, no? Binabaha pa rin po ang mga tao. At yung infrastructure po natin, no, sinabi nga po ni BP Intay, wala na lahat. So wala pong mapapala dyan ang tao. Ang may mapapala lamang dyan sa palagay ko is yung mga magbebenepisyo sa pagbagsak ng mga Duterte. Dahil lahat naman yan against sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang po aking obserbasyon dyan. Bakit? Kung masama po ang pogo, madali lang tapusin yan. E ba't kailangan pang hanapin mo yung root cause niyan? Illegal nga dati yan. Di po ba? O, ano pang sumunod? Yung hearing po na gagawin nila sa pangungutang ng nakarang administrasyon. Pambihira naman. Saan kukunin ng gobyerno ang mga ayuda? Gayong wala pong transaksyon, bagsak po ang mga negosyo. Di po ba? Saan? Wala naman tayong masyadong maraming pera. So, manghihiram talaga technically. Kaya nga po pinapasok ang pogo para magkaroon ng mga pondo, di po ba? Kasi nga, nangungutang tayo eh. Dahil wala naman tayong masyadong maraming pera. At ang dami pong proyekto na ipinapatupad. So, wala ring pondo. So, lahat yan magpo-fall sa utang. Kasi ano naman po kung mangutang kung may pinaglalagakan? Eh ngayon, nasaan na tayo? Ano ng mga project ang nagawa? Sige nga, sagutin nyo sa mga comment, issue-based lang tayo. Ano bang developments ngayon? Wala. Wala akong nakikitang developments, guys. Di katulad doon, napasimulan yung subway, yung mga napakaraming bigger ticket items na sinasabi nga po ni BP Inday na wala na ngayon. So yan ang pagkakaiba. Anong mapapala ng tao dyan sa hearing na gagawin nyo? Oh, sunod, ayan pong war on drugs, pambihira naman. Nakaupo pa ang Rodrigo Duterte, presidente. Eh, naghihiring na. Hanggang ngayon, yan pa rin. So, anong mapapala dyan ng tao? No?
Wala din. Walang mapapala ang tao dyan. Yun lamang makikinabang sa pagpagsak ng mga Duterte sa aking obserbasyon. Di po ba? So kung ang pinag-uusapan nyo sana dyan, pagpapatayo ng mga facilities para sa health, no? Dahil nga nung pandemya, nasubukan kung gaano kahina ang ating health. Di po ba? Palakasin sana yung PGH, palakasin sana yung meron sana tayong katulad sa Singapore at CDC ng Amerika, di po ba? Yan dapat tayo nagpo-focus eh. Tsaka yung mga disaster po, napakadaming bagyong dumarating, dapat palakasin natin, no? Yung ating mga ahensya para hindi na tayo binabaha. Di ba yan dapat ang tinututukan nyo dyan? Eh hindi, puro pagpapabagsak sa Rodrigo Duterte. Yan po yung aking obserbasyon sa mga nangyayari. Dahil wala namang mapapala ng tao dyan eh. Di ba? You're trying to convict Duterte. Anong mapapala ng tao dyan? Mabubusog nyo ba yung tao dyan? Wala. Para sa akin, walang mapapala ang tao dyan sa pinagagawa nyo. Kayo, mag-isip kayo sa mga kumakampi sa administrasyon. Sige nga. Anong mapapala nyo dyan? Oh. Sunod, ito pong libro ni Vice President Duterte. Ang kaibigan at ang susunod niya po is yung pagtatraidor sa kaibigan, parang ganun. So yan po yung authored ng Vice Presidente na wala naman po siyang bayad, di po ba? Yun na lang, nakalagay yung mukha niya. So nasa sa inyo pa rin yan, sa Congress yung papayagan nyo yan, di po ba? Pero para sa akin, no, yung $50, pesos, no, per book, di naman siguro mahal yan. O kaya kausapin niyo yung ABS-CBN saan nila nakuha, no, yung 12 to 15 pesos, no, na magpa-publish, baka makatulong. Pero yun na nga, dahil nandun yung mukha ng Vice Presidente, di talaga daw, no, mukhang hindi nila palulusutin. At yan na nga, may impeachment daw na dininay. So sana nga wala. So dyan na po tayo magtatapos, no. Wala daw impeachment, kaya okay, wala na tayong pag-uusapan kung wala. So yun lamang po, no, ang ating mga punto dyan. Mabilisan lang. Alam nyo, dapat ganito tayo sa gobyerno. Mabilisan lamang po tayo, guys. Hindi kung ano-anong pinag-uusapan na wala pong makukuha ang sambayanan, no. Wala pong development sa bansa, no. Wala pong development, sa totoo lang. Puro kayo numbers. Ramdam po ba ng tao? Flood control, 5,500. Naramdaman, numero na naman, naramdaman ba ng tao? Diyan sana tayo mag-focus sa Congress, di po ba? So yun lamang po, no, ang ating obserbasyon dyan, ang ating komento. At maraming salamat po sa patuloy na nanonood at magkikita-kita po tayo sa mga susunod na content. Dito lamang po sa Day and Riga YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.